Narito na po ang episode 73 na Magandang Dilag mga kapuso, araw ng Huwebes, October 5, 2023. Pinuntahan agad ng mga media itong si Gigi at nagtanong kung totoo nga ba yung kanyang mga sinasabi. At talagang itong si Donna nakahinga na rin na maluwag dahil pinapanalangin niya talaga na sana okay lang yung beshi niya, pero napanood niya talaga rito sa laptop na okay lang pala at buhay na buhay ang kanyang best friend. Sabi niya, kayo naman Ninang saka Ma'am Sophia, pinag-alala niyo po ako Kala ko po talaga deadball na talaga si Beshi. Sabi naman ni Sophia, well, pasensya na Donna kasi kinakailangan namin itong gawin para makasakatuparan yung mga pinaplano namin. The more less na nakakaalam, mas matutuloy ang aming pinaplano. So sabi naman ni Luisa, tama yan anak, isiwalat mo lang lahat ng mga kasamaan ng mga pinagagawa ng Elite Squad na yan. Nasa ganun, mabigyan ng katarungan yung kawalang yan na ginawa nila sa atin pati na rin sa ibang tao. Lumapit itong si Sophia kay kay Luisa at hinawak-hawakan yung kanyang balika. Samantalang itong si Jared sinundan si Greta. Ito namang si Mayor Magnus nilapitan ng mga media at inanong kung meron nga bang katotohanan yung mga isiniwalat ni Gigi Robles. Napapahiya na talaga ang Elite Squad. Sabi naman ni Sophia, sa pagkakataong ito sa wakas mabibigyan na rin ng hustisya ang pagkamatay ng anak ko. Siguro kung saan man siya ngayon, alam ko masaya siya sa nakikita niya. Samantala binulungan ni Mayor Magnus si Norma na ihanda ang sasakyan at tawagin na rin si Jared dahil sisipat na nga sila. Kaya na nga nakauwi na nga itong sina Atty. Eric kasama si Gigi sa kanilang mansyon at sinundan sila ni Jared sa bahay nito ni Gigi. Pinigilan siya ni Atty. Eric. Diba sabi na nga sa'yo, ayaw na nga niyang makausap ka, ba't ba ang kulit-kulit mo? Sabi naman ni Gigi, wala kang pakialam. Nandito ako dahil may mga ipapaliwanag ako sa kanya. Nagsisisi na ako. Gusto kong sabihin sa kanya yung mga nangyari. Let me explain Gigi. Nandito ako para magpaliwanag. Sinabi ng bawal napakakulit mo. Nagtutulakan na sila. Inaawat ni Gigi si Atty. Eric. Eric, tama na yan. Sinuntok niya ng 2 beses si Jared. Hindi na nakabawi si Jared. Natalo siya Hanggang sa napasubsob na nga lang to si Jared sa gilid. Sabi naman ni Gigi, diba sabi ko nga sa'yo tama na, ayoko na kitang makausap. Kahit ano pa mga paliwanag mo, hindi na ako magpapadala sa mga paawa at mga pauto mo. Pinagsara nila ng pintuan si Jared. Samantala si Jared iyak na iyak sa labas. Gigi, please pagbigyan mo ko na makausap ka. Ipapaliwanag ko sa'yo lahat. Samantalang to si Gigi umiiyak sa loob ng bahay kasama si Atty. Eric. Wala na nga nagawa tong si Jared kundi nagdakop hanggang sa umalis na nga dahil wala siyang nagawa. Sabi naman ni Atty. Eric, okay ka lang ba Gigi? Sabi naman ni Gigi, itong luha na to, tears of joy to. Umiiyak ako sa sobrang saya, Eric. Sabi niya hindi ko sukat akalain na matutuloy itong planong to. Noong una plano lang, kala ko napaka-imposible mangyari, pero hindi ko sukat akalain na tutungtong ako sa ganitong pagkakataon, sabi niya. Sabi naman ni Atty. Eric, gusto ko maging masaya ka Gigi. Gusto ko makamit mo ang hustisya na pinaka-inaasam-asam mo. Kaya gusto ko matapos sa itong mga problema mo para mabahiran naman ang kasiyahan na nararamdaman mo para makapagsimula ka na ng panibagong buhay. Naalala ni Atty. Eric yung araw mismo na nagkausap sila ni Sophia sa labas. Ayun pala, ang ideya pala na ito galing pala kay Sophia lahat. Sabi niya paano natin malalaman ang ibang pinaplano ng Elite Squad kung hindi tayo gagawa pa ng iba pang mga plano. Alam mo Eric, boto ko sa iyo Gusto kong ikaw ang makatuluyan ni Gigi. Kaya meron akong papakiusap sa iyo. Kung ayaw mo siyang tulungan, hayaan mo na lamang siya na matupad yung mga pinaplano niya makapagiganti. Sabi naman ni Atty. Eric, lagi ko naman po siyang tinutulungan Wala na pong bago doon. Pero gusto mo talaga matanggap ka ni Gigi, diba? Kinakailangan meron kang gawin na kakaiba para matupad ang mga pinaplano niyang paghiganti. Ano po ang ibig niyo sabihin? Ngayon kasi ang Elite Squad, alam na nila na wala na sa mental facility itong si Gigi. Kaya hindi natin alam kung anong mga hakbang na plano nilang gawin. Hindi tayo nakakasiguro. Ngayon kinakailangan kong gamitin ka dahil ikaw lang naman ang hindi pinagkakatiwalaan ng Elite Squad. Kailangan mo makuha ang loob nila. Kailangan maging asset ka nila. Gamitin mo sila. At para makuha mo
yung mga pinaplano nila laban kay Gigi. Nang sa gayon, malaman natin at magkaroon na tayo ng bala, diba? Napagkasunduan na nila yung plano na yun. Ngayon, para makasakatuparan yun, kinakailangan nila ng mag-iispiya sa Elite Squad. At itong sinabi na nga ni Atty. Eric, yung kinaroroonan nito ni Gigi, kasi nga sinabi nga sa kanya ng Elite Squad na tataniman doon ng bomba yung sasakyan ni Gigi. Eto na yun, diba? Ayan no, puminto yung sasakyan at nakipagpalit si Gigi doon sa isang babae, nakaparehas mismo ng suot niya. Yun, ito yung plano. Suot yung extra babae, ito na ngayon yung nagdadrive. Pinahubad ni Gigi yung jacket para nga naman ang buong akala ni Norman na si Gigi Robles pa rin yung nasa loob ng sasakyan. Tapos nung nasa stopover na sila, nilagyan ni Norman ng bomba yung gilid ng sasakyan. Ngayon, nagtago siya doon sa may bandang puno at mabilisan lang talaga yung pag-execute, di ba? Nakipagpalitan siya doon sa isang bangkay na katawan. Yun yung inilagay doon sa loob ng sasakyan. Nakapares din ang damit ni Gigi Robles. Kaya nung sumabog yung sasakyan, akala ni Norman na yung bangkay na nasa loob ng sasakyan ay si Gigi. Ayan, nanonood siya. Planado talaga. Kaya nag-success yung plano nila. Kaya sa pagkakataong ito, umiiyak talaga si Gigi at nagpapasalamat siya ng sobra kay Eric. Hindi naman matutupad lahat ng ito kung nandiyadyaan ka kung wala ka sa aming tabi. Kaya maraming salamat talaga, Eric. Nandahil sa'yo, kaya natupad itong mga pinaplanong ito. Maraming salamat sa'yo kasi nandiyadyaan ka pa rin. Hindi mo ako sinukuan. Iyak talaga siya ng iyak dito, no? Sobra yung pasasalamat niya kay Eric. At na-appreciate naman ito ni Eric, diba? Sabi niya, nandito lang naman ako palagi, handang suportahan at handang tulungan ka, Gigi. Talagang sinugal na talaga ni Eric yung buhay niya mula pa nung umpisa, diba? Kasi nga mahal niya talaga si Gigi. Noon pa man, minahal niya na ito, diba? Talagang sinakripisyo niya lahat. Binigay niya na yung buhay niya, diba? Talagang isinakripisyo niya na yung buhay niya, pati yung reputasyon niya, para lang maprotektahan niya tong si Gigi. Sabi naman ni Gigi, hindi pa talaga tapos dahil ngayon pala mag-uumpisa ang laban. Samantala itong Elite Squad talagang naghahanda dahil nga ang napahiya sila sa press saka sa mga tao, di ba? Sabi niya, akala ko ba napatumba mo na si Gigi at ngayon hindi ko sukat akalain na hindi mo siya makikilala. Sabi naman ni Blair, no, di ba sabi ko naman sa inyo, pinagbawalan ko na kayo na huwag kayong didikit siya kay Greta, pero ngayon no, o yan na, naloko kayo ngayon. Sabi naman ni Allison, hindi naman po pwede na wala tayong gawin, no? Ano yun, hayaan na lang natin na isiwalat yung mga ebidensya laban sa atin. Kailangan gumawa tayo ng plano. Sabi naman ni Blair, sa tingin ko, epekto pa rin yung pinaplano natin dati na kaya natin siya paikutin. Alam nyo, nagbago lang ang itsura ni Gigi. Pero, hindi pa rin siya nagbabago dahil meron pa rin siyang feelings kay Jared. Sabi naman ni Mayor Magnus, no, alam mo, kung wala lang talagang katao-tao doon sa simbahan kanina ko pa siya pinatumba pa kay Norman. Sabi naman ni Riley, yan ang wag na wag mong gagawin. Kasi kapag meron nangyari kay Gigi, walang ibang sisihin kundi tayo. Dahil alam na ng mga tao na tayo ang kagalit ni Gigi. So sabi naman ni Jared, are you serious, Blair? Talagang gagamitin nyo na naman ako sa pagkakataong ito para makasakatuparan yung pag-iiganti nyo. Ito lang masasabi ko sa inyo. Labas na ako dyan. Wala na akong pakialam ko nung pinaplano ninyo. Sige, gumawa kayo ng plano pero hindi ko na kayo tutulungan. Nagsisisi nga ako sa mga ginawa natin noon. Tayo itong merong kasalanan. Mabigat ang kasalanan natin kay Gigi. Kaya kung ano man yung mga nangyari sa atin, kung meron man nag-expose ng kasalanan ni na Riley at saka ni Allison, siguro karma yun. Karma yun nangyari sa atin. Sabi naman ni Blair, no? At talagang kinakampihan mo pa si Gigi, ha? Alam mo ba na baka nga siya yung nanira kina Allison saka kay Riley? At siya rin ang dahilan kung bakit hindi natuloy yung kasal natin. At ngayon, makaka-apekto pa ito sa eleksyon. At maaari pang matalo si Magnus nang dahil sa kanya. Sabi naman ni ni Jared, wala na akong pakialam sa inyo, hindi ko na kayo tutulungan. Dahil ako nagsisisi na ako sa mga ginawa ko noon pa. 'Di ba? So lumapit itong si Magnus at susuntukin itong si Jared. Sabi niya, ikaw, hindi ka talaga makakatulong sa amin.
So sinalag ito ni Jared, hindi siya nagpatinag, hindi siya nagpasuntok. Sabi niya, no, wala na akong pakialam sa inyo, magsama-sama na kayo. That from now on, wala na akong bilang sa inyo. Sinabi talaga ni Jared, no, umalis na siya. Dapat lang yun, tumiwalag ka na sa elite squad. Yan na. Iniwan niya na yung mga kasama niya. Samantala, naikipag-inuman tong si Jared, meron siyang hangout sa coach niya at binigyan siya ng pangaral ng coach niya na sabi, Jared, kung talaga nagsisisi ka na talaga, kailangan mo lang gawin, makapagkita ka pa rin kay JJ or kay Greta or kung sino man siya, diba? Pakita mo na talaga nagbago ka na. At 1 week later, ito namang si Riley talaga nandidiri. Nagsisisi siya, no? Sabi niya, no, sa lahat ng pagkakataon, hindi natin sukat nakalain na yung nakaka-jamming natin is GG pala. Hindi ko talaga maatim. Sabi naman ni Allison, no, oo nga, no, dapat pala talaga naniwala kami sa iyo, Blair. Sabi naman ni Blair, no, dapat lang talaga na naniwala kayo sa akin noon pa eh. Pero now at least, alam na natin na siya yun. At gagawa tayo ng paraan para mapatumba ulit siya. No, talagang nagsama-sama na naman yung tatlong bruha, diba? Na talagang kaaway nito ni Gigi. At gagawa na naman sila ng paraan para tuluyan talaga itong masira. Yun nga lang, bigla na antala yung pag-uusap nila dahil nakatanggap ng invitation itong si Blair kay Kiana, diba? Kaya naantala yung pag-uusap nila at kinakailangan niyang sagutin yung call. Samantala, habang nagtatrabaho si Gigi, gumagawa siya ng panibagong design para sa kanyang damit. Binigyan siya ng bulaklak ni Atty. Eric na sorpresa siya. Sabi naman ni Gigi, siguro kaya meron kang pa-flowers, no, dahil nakikita mo na nagtagumpay na ako. Nagbabalik na yung Gigi, hindi na ako si Greta. Kaya mo ako binigyan ng bulaklak. Sabi naman ni Atty. Eric, Gigi, kaya lang naman kita binigyan ng bulaklak kasi gusto ko maligaw sa'yo. Gusto ko maging masaya ka araw-araw. Gusto ko mapalitan ng pag-ibig ang nararamdaman mo yung puso mo. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon, Gigi, na ligawan ka. Bigyan mo lang ako ng chance para ipakita sa'yo kung gaano ka seryoso. Yun ang sinabi ni Atty. Eric, no. Grabe, nakakilig tong part na to. At talagang wala na rin nagawa si Gigi, no, kundi wala na, pagbigyan na lang talaga itong si Eric. At dito na po nagtatapos sa review and recap para sa araw na to, mga kapuso. Bukas, makatutukan natin ang version 2.0 ng patalbugan ni na Blair sa ni Gigi Robles. Dahil magaganap ito bukas. Dahil nga pare silang inimbita ng isang sikat na fashion designer na si Miss Kiana. At susuotin nila yung mga bagong fashion na design na ginawa nito. Ayan, nararampa sila. Magkakaroon ng photoshoot. Kaya magtatarayan na naman itong dalawang to. Pero ligtas ngayon si Gigi dahil nandiyan ng kanyang knight in shining armor na si Atty. Eric. Lalo na't nanliligaw na ito sa kanya, di ba? Kaya lalo niya siyang poproteksyonan ni Atty. Eric. At dito na po nagtatapos sa review and recap para sa araw na to, mga kapuso. Kung bago ka pa lamang sa akin channel, please like this video at i-share mo ito sa iyong social media platforms. I-hit mo na rin ang subscribe button with notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes na Magandang Dilag and other GMA shows tulad nito. Magandang hapon, mga kapuso. Happy viewing. Maraming salamat sa inyong panonood and God bless us all.